Kinu-question ngayon ang ilang senador kung kailangan pang gawing state witness si Dennis Cunanan. Pero ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, mahalaga ang impormasyong hawak ni Cunanan. Gaya na lang ng pambabraso di mano ng ilang senador, pati na ang tila pare-parehong template na ginamit sa kanilang mga sulat sa ahensya. Live mula sa Senado, may report si Joseph Morong. Joseph. Jessica, tila lumalabas nga na magkasalungat yung testimonya ng pangunahing whistleblower na si Ben Hurluy doon naman sa testimonya nitong si TRC Director General Dennis Cunanan. Pero sabi ng Department of Justice ay kailangan daw talaga nila itong testimonya ni Cunanan. Pakadali na pong gawin yan ngayon dahil ito na yung sitwasyon. Si Dennis Cunanan, ang Director General ng Technology Resource Center o TRC, ang ikapatong testigo ng Department of Justice sa kaso nitong pandarambong kaugnay ng pork barrel scam laban sa tatlong mga senador at iba pang mga individual. Bago siya lumutang at nagsabing handa siya magsalita sa kanyang nalalaman, kinasuhan na siya ng DOJ. Provisional state witness ang turing ngayon ng DOJ kay Cunanan matapos itong lumutang at nag-alok na ikanta ang nalalaman niya tungkol sa pork barrel scam. Pero tanong ng ilang senador, kailangan pa nga ba siya? Lalo pat tila kontra ang sinasabi ngayon ni Cunanan na wala siyang natanggap na kickback sa sinabi ng pangunahing whistleblower na si Ben Hurluy na meron. Ayon kay Luis, sa pagbisita ni Cunanan sa opisina ni Janet Lim Napoles sa Ortigas, lumabas si Cunanan bit-bit ang paper bag kung saan niya nilagay ang pera. Bagay na itinanggi ni Cunanan. Yeah, we have a witness saying that this person benefited from the scam, then a witness saying that he did not benefit from the scam. The explanation given, because, well, I'm not doubting of course, the story of Ben-Hur, and then the denial. Now, yung ano po ni Ben-Hur is meron nga, well, yung nakita kong umalis na baka hindi mo alam yun, ngayon mo lang siguro narinig yun. Yung nakita niya paglabas, so yun ang duda ko, ngayon mo lang din narinig. Yes, sir. Pagbalik na lang sa opisina. Si Justice Secretary Laila De Lima aminadong ngayon lamang niya narinig ang tungkol sa paper bag, pero hindi raw issue sa prosecution kung salungat ang mga sinasabi ni Naluy at Cunanan. Yung paglabas ng paper bag, ngayon ko lang nga narinig, pero titingnan ko na muna yan uli. It's very difficult for me to just say here, oo sige, hindi na ako naniniwala sa kanya. Or what, it's not as easy as that. Ano talaga ang totoo dyan tungkol dun sa kung tumanggap ba siya o hindi. We are really giving him the benefit of the doubt. We have to give them the benefit of the doubt. Para kay De Lima, mas mahalaga ang impormasyon ni Cunanan na tinawagan niya sina Senador Bong Revilla, Senador Jinggoy Estrada at ang Chief of Staff ni Enrile na si Atty. Gigi Reyes para kumpirmahin ang pagpili ng mga ito sa mga non-government organizations o NGO na paglalaanan ng kanilang PDAF. Kung isang jigsaw puzzle ang pork barrel scam, ang sinabi ni Luya magpapakita ng operasyon ng umunoy pork barrel scam mastermind na si Janet Lim Napoles at kung paano sila nagbigay ng komisyon sa mga mambabatas. Pero ang problema, hindi maitali ng DOJ ang kaso sa mga senador dahil hindi personal na nakita ni Luy na personal na tinanggap ng mga ito ang pera. Yan ang pinupunan ng testimonya ni Ruby Tuason, isa pa rin provisional state witness ng DOJ. Sabi ni Tuason, personal siya nag-deliver ng komisyon kay Estrada at kay Reyes. Si Cunanan naman ang magsasabi na mismo mga senador ang nambraso na maibigay ang PDAF nila sa mga NGO ang pinili nila. Yung pinaka-issue dito ay tungkol dun sa pangingialam ng mga senador doon sa mga PDAF nila. Something na dinideny nila dun sa kanilang counter affidavit na wala daw silang kinalaman sa choice ng NGOs. Ang mga dokumentong kalakip na sinumpaang salaysay ni Cunanan ay pinupunto naman ng di umano'y conspiracy o sabwata ng mga senador na dawit sa scam. Ani Cunanan, nagduda raw siya ng malamang pare-pareho ang ginagamit na template ng project proposal ng mga senador. Pare-pareho pa nga raw mali ang spelling sa ilang dokumento. Page 32, paragraph 31. You're talking of the documents submitted to support the pork barrel projects of Senators Estrada and Revilla. You say, quote, this clearly shows that the drafts of documents, both for the two senators, were apparently prepared by one and the same person or group, supporting the theory that what happened with PDAF-funded projects of Senators Revilla and Estrada was part of a grand conspiracy to plunder public funds. I'm very interested in your theory of the conspiracy because, as you know, being a law student, in conspiracy, the law says
that the act of one is the act of all. My conspiracy, this for me is one of the key provisions of your affidavit. What happened with the PDAF-funded projects of Senators Revilla and Estrada was part of a grand conspiracy kasi yung mga papeles nila pare-pareho. Parehong paggawa, parehong lengguwahe, parang nagkopyahan lang sila. Parang ganon ang sinasabi mo. Am I correct? Yes, Your Honor. Sino sa tingin mong mastermind? Hindi mo malaman? Opo. Alright. Ang nandito po kasi kaya nasabi ko yan, Your Honor. Alright. Yung lahat ng project proposal nila, doon sa number 2 ng kanilang project proposal, nakalagay project description. Yung wrong spelling po, imbes na I, naging E, naging I. Pati wrong spelling kinopya pa. Lahat po sila pare-pareho na ganun. I will accept your answer that they are virtually the one and the same. They were copied from a template because I read the affidavits. Okay. What about si Enrile? Kamukha rin ba ang mga papeles niya sa papeles itong dalawa o magkaiba? Magkamukha rin po yung sa project description, Your Honor. Yung verbiage niya, yung pagkagawa ng mga sentences and paragraphs niya, ganon din? Nagkopyahan silang tatlo? Yes, Your Honor. Para kay Senador Miriam Defensor Santiago, kahit pa sa telepono lamang at hindi personal na nakipag-usap si Cunanan sa tatlo, ay katanggap-tanggap na itong direktang ebidensya sa korte. He is credible because he has knowledge of a lot of details. Credibility in trial court is usually determined not by the general statements of the accused, particularly if this turns out to be vague, but from the specific details. The Department of Justice Secretary Laila De Lima is very lucky because in the United States, a telephone conversation is considered direct evidence. Remember that one of the requirements to become a state witness is that the witness must furnish direct evidence. Pero di tulad ni Naluy at 4 na iba pang whistleblower na hindi na kinasuhan ng DOJ, walang katiyakan kung makakalusot sa kaso sina Tuason at Cunanan. Bagay na sabi ng DOJ, sugal na alam ng dalawa. They know, of course, always the risk. They know the risk. Conscious decision nila yan eh. Jessica, hinihintay na rin ng Department of Justice yung resolusyon ng Ombudsman doon sa mga reklamong isinampa nila o kaugnay ng pork barrel scam kasi malamang kasabay na dyan yung desisyon kung i-discharge bilang mga state witnesses itong si Cunanan at saka itong si Tuason. Pero sabi nitong si Department of Justice Secretary Laila De Lima ay wala pa silang impormasyon kung kailan mangyayari yan. Jessica? Okay, if I remember correctly from previous interviews kay Secretary De Lima, Joseph, sinabi niyang importante na witness itong si Cunanan at yung kanyang mga sasabihin dahil may mga documentary evidence siya na ipipresenta. Pero nakita natin ngayon sa Senado na binakbak yung kredibilidad nitong si Cunanan from kung tumanggap pa siya ng kickback o hindi, pati yung kanyang scholastic records, pati yung kanyang lifestyle, ginawan siya na lifestyle check, no? Doon mismo sa Senado. Pero sabi ni Senator Santiago, it doesn't matter. Mukhang okay yung testimonya niya. Tama ba yung pagkakaintindi ko sa report mo? Yung logic no, na sinasabi ng mga senador kung bakit parang pinahirapan siya kanina dito, no, pinadaan sa butas ng karayam in terms of yung credibility niya at saka yung lifestyle check. Kasi ang sinasabi nitong si Senator Poe ay hindi biro yung kapalit na ibibigay ng Estado kung gagawin kanyang state witnesses. Kasi pangunahin dyan, bukod sa mga benepisyo bilang state witness, ay wala ka ng kaso. No? So parang hindi dapat ito tinitake lightly ng ating government na basta ibibigay na lamang sa kung sino man yung gusto na magpresenta bilang state witness. But, ang sinasabi nitong si Senator Santiago ay in the general scheme of things, may alam itong si Director General Cunanan na makakatulong doon sa kaso ng binubuo ng Department of Justice. And this will help them pag inakyat na ito sa Sandigan Bayan, Jessica. So, basically, it doesn't matter kung may credibility question siya kasi importante at direct testimony o direct evidence yung kanyang ibinigay kanina sa Senado.
Ang sabi nito si Secretary De Lima ay pag state witness, ang concept naman na yun ay talagang karamihan doon sa mga state witness ay may alam doon sa krimen. So hindi exactly malinis yung mga nagiging state witness. So yung mga panakana kung maliliit, from the perspective of the Department of Justice, yung maliliit na halimbawa, yung sinasabi niya na hindi siya tumanggap ng kickback, ay pwede nang patawarin yon para doon sa mas mataas na hangarin na ma-prosecute at may makulong kaugnay nitong pork barrel scam, Jessica. Okay, in other words, mas importante yung hawak niyang ebidensya at yung kanyang testimonya dun sa kung anumang credibility question na meron about himself as a witness. That's correct, Jessica. But talaga namang pag ito'y inakyat sa Sandigan Bayan, nasa kamay pa rin ng Sandigan Bayan yung pag-appreciate ng kanyang, nung value ng kanyang magiging testimony. Of course, ito namang testimonya nitong si Cunanan ay hindi titingnan ng siya lamang. This will be looked into katabi ng ilang mga testimonya, katulad ng kay whistleblower, kay Ben Hurluy at saka yung kay Tuazon at iba pa mga dokumento na hawak ng DOJ katulad dun sa COA, Jessica. Okay, when is the Sandigan Bayan finally going to rule on dito sa application ni Tuazon and Cunanan kung sila ba ay gagawing state witness at bibigyan ng immunity? Medyo matagal pa na proseso. Magtitrigger niyan ay yung paggumalaw na yung ombudsman. Kasi yung ombudsman, pag akyat nila sa Sandigan Bayan, ang sasabihin nila ay ito po yung base sa mga dokumento at ebidensyang hawak namin, ang mga tao na dapat kasuhan kaugnay ng pork barrel scam. Ngayon po, itong sila Tuazon, halimbawa sila Cunanan, pag nakita ng ombudsman na pwede nilang magamit bilang state witness, ay sasabihin ng ombudsman sa Sandigan Bayan na baka po pwede natin silang tanggalin sa kaso at gawin na lang mga testigo ng gobyerno. Ngayon yung Sandigan Bayan, once the complaint has been filed sa Sandigan Bayan, tsaka pa lamang sila magkakaroon ng action. Medyo mahaba-haba pang proseso to kasi kailangan muna natin hintayin kung ano yung magiging rekomendasyon ng ombudsman tungkol dyan, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.